Kung sila po yung may gusto ng closure, sila po yung munang lumapit. Dahil sila ng isang araw. Di ba? Po kami, wag lang doon. Basta usapan lalaki tayo doon. Strict one. Pagmamahal sa kapwa-tao, Diyos laging laman ng puso. Pagpapatawad at pagpapakumbaba, respeto para sa kapwa. Bora. Ay, magbobora pala kami. Ayan na. Ayan na. Magbobora daw sila. Sino ang magbobora? Ito na. Ito na. Confirm guys. Ay, magbobora pala kami. Ayan na. September, di ba? September 11. Okay, September 11, magbubura daw sila. Magbubura. Matutuloy na ba yan? Tuloy na tuloy. May ticket na nga po. Meron na po kami ng hotel. Meron. May ticket, may pang-hotel. Siyempre, galing sa sponsor. Hindi yan sagot ni Francis. Eto guys, ang ano dito. Magbubura daw silang dalawa ni Francis. Si Cargador at saka si Francis. Ay! Ang sweet naman. Alam na, confirm. Meron na po kami mga gagawin. Meron na raw silang mga gagawin. Confirm. Reservations na kayo doon. Yes. Good luck na lang sa September 11 sa pagbobora ninyo ni Sir Francis. Yes. Magbobora sila ng kanyang Papa Francis. Yun yung honeymoon. Mag-honeymoon sila sa Bora. Wow! Confirm! Tapos kanina sasabihin mo, usapan lalaki to. Ay, parang ikaw yung may tinatago. Pero ngayon, malalantad dahil sa kamaritesan nyo, hindi kayo nag-ingat. Ayan, na-confirm tuloy, no? Na si Dave po at si Francis is mag-honeymoon po sila sa Bora. Dalawa po sila ay pupunta doon. Siyempre, nag-sponsor niyan si Stephanie. Ay, Diyos mia. O yan ha, hindi na threesome yan. Dalawa na lang kayo. Oo. O, pakinggan nyo maigi ha. O, ayan ha. O. Si Daisy, masyado ka maritis ha. Ayan, tuloy. Nahalaman tuloy namin. September 11 sa pagbobora ninyo ni Sir Francis. September 11 pala, ang kanilang anniversary ay mansary. September 11 yung mansary nila. At mag-honeymoon sila sa Bora. Ano masasabi mo na si panganay ay pinapili yung kanyang kapatid between you and your nanay Jack? Sino daw pipiliin sa inyo ni Ramil? Meron po ako dyan. May rabat po yun, dalawa. Una, matik na pipiliin po ni ang asawa po niya. Oh, syempre. Kahit po siya napipiliin ang asawa niya. Kasi di lang po talaga ako totoong anak eh. Kaya po siya napipiliin. Pangalawa, bakit mo pinapapili? Anong meron? Wait lang totoo po, okay? Baka mamisinterpret po ng iba eh. Una pong sabi ko, talagang pipiliin po niya yung asawa po niya kasi asawa po niya yun. Kaya po sila nagpakasal. Pero yung pangalawa pong question, napapaisip pa ba? Bakit mo pinapapili? Anong meron sa kanya? Ni Poren. Ba't pinapapili ni Poren? Ba't mo pinapapili? Okay, si Tatay po rin ang nagpapapili. Ano? Pinapapili yata si Tatay Tekram ni Tatay Poren. Parang gano'n ang nangyari. So, hindi ko napanood yun. Alam niyo po ba yung kaganapan na yun na pinapipili daw si Gador ni Tatay Poren? No? Pinapipili daw si Tatay Tekram ni Tatay Poren. It's either kay Nay Jack or sa kanya. Parang ganun ba pagkakaintindi ko? Sige. Bakit? Di ba? Ah. Ako. Bakit? Dalawa lang po yung ano ko. Una, syempre pipili niya pa. So, yung pangalawa, dun po ako nag-gano eh. Doon po ako napapaisip talaga. Kung meron sa akin. Alam ko pogi ako, alam ko na yun. Pero wow, alam ko pogi ako. Pogi ka? Hindi nga, Dave. Pogi pa si Dave, guys? Comment nyo nga kung pogi ito. kung meron sa akin. Alam ko pogi ako, alam ko na yun. Pero pogi ba to, guys? Pogi to? Nagiging pogi ka lang, no, kapag kasama mo si Tatay Tekram, ang Manalasas family. Dapat maging humble ka lang. Okay? Dapat hintayin mo na ang magsabi niyan is yung tao. Yung mga nakakakita sa'yo. Kami. Hintayin mo. Kasi mas totoo yun kapag kami yung nagsabi. Hindi yung sarili mo. Ikaw mismo magsasabi sa sarili mo na pogi ka. Pusang galang yan. Okay, tuloy natin.
Para malinaw lang, guys. Oh, hindi. Alam ko pogi po ako doon kasi... Inulit pa. Pogi daw siya. Mas pogi pa daw sa'yo si BJ, oh. Aroy. Tuloy natin yung kayabangan niya. Alam ko talaga yung ano eh. Pero, napaisip, bakit ko pinapapili? Diba? Para saan? Hindi ko kasi napanood yung live na may nag-comment lang sa live ko na content daw ni Matagal na yun react yun. daw ni ano, react daw ni Na nakapagsalita si Foreign na papiliin mo na nga yan, si Jack ba o si kanino niya sinabi yung word na yun? kay Jack. Kay Jack, kay Jun. Sinasabihan niya si Jack na sino nga po sasabihin nun? Si Jun. Hindi. Ay, hindi. Si Jack nandun Si Jack yun, nga no? po ang sinasabi. Ayan, di nyo na malaman kung ano ba talaga ang totoo. Mga marites kasi kayo. Ayan, sige, pagtalunan nyo kung sino yung nagsabi. Hindi nyo mga marites kasi kayo, mga marites. Mga marites. Tuloy tayo. Ayan. Ang dami mo ng stress na binibigay. Papiliin mo na. Okay. At kailangan papiliin si Tatay Ramil doon sa between Jack and Dave. Ayun, yun kaya pala siya napapaisip. Napapaisip po, ba't po pinapapili? Ayun na nga Si eh. Tatay man pila. Hindi ka naman nila kaano-ano, ba't pa pipiliin? Sabihin ko po, sana talaga gusto ko sa... Masyadong sa kanila, big deal yung pagpapapili, ano? Big deal sa kanila yun, pala? Big deal. Kasi nagpipigil lang po ako eh. Ano sabi niya? Oh. Ba't pa pipiliin? Sabihin ko po, sana talaga gusto ko sabihin kasi nagpipigil lang po ako eh. Gusto ko po sana sabihin ang gusto ko sabihin, pero nagpipigil lang po talaga ako. Hindi mo talaga kayang sabihin yon. Kasi nga, nag-ano ka lang, di ba? Nagmamanman ka lang. Yung reason kasi, ba't pinapili? Bakit nga po tayo? Maging lalaki nga po kasi sa isa. Gusto mo maging lalaki? Hindi ba? Kaya pinapapili po ako. Sige. Bakla po ba yun? Okay, narinig nyo na? Bakla po ba yun? Grabe, level up talaga, no? So parang sinasabi niya at pinaparatangan niya si Tatay Tekram na bakla po ba yun? Sabi niya, di ba? Narinig nyo naman, bakla po ba yun? Ang linaw, sinabihan niya, pinaratangan niya si Tatay Tekram dito na bakla po ba yun? Okay, kahit patanong yun, pero bakit niya iniisip na bakla si Tatay Tekram? Pakinggan niyo maigi, ha? Hindi ba? Kaya pinapapili po ako. Sige. Bakla po ba yun? Hindi. Totoo po. Hindi totoo. Di ba? Totoo. Totoo po kasi pagka bakla isang tao, papapiliin mo, babae o lalaki, anong pipiliin? Siyempre, lalaki. Di ba? Ay kung si Lahis, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Piliin po natin yung maging ano po tayo. Oh. Ayan ha, ang linaw. Bakla po ba yon? 'Di ba? Pinaratangan po niya si Tatay Tekram na bakla daw. Nako po. Maging, kumbaga sa utak, lawakan po natin. Di ba? Tama Kasi po ang ba yun? daming question dun eh, bakit Di daw ba? kailangan Bakit po ako papiliin? pinapapili? Siyempre, sabi ko nga po, dalawa. Una, pipiliin niya po asawa niya kasi asawa niya. Pangalawa, Bakit kayo masyadong sa pagpili? Hindi naman kayo yung pinapipili. Sinabihan pa niya at inisip pa niya na bakla po ba yun? Bakla po ba yun? Ha? What the heck sa'yo? Anyari sa'yo, Kargador? Wala na. Tuyot na talaga utak nito. Aray ko. bakit? Para saan? Baka may tinatago kayong di namin alam, ha? Kayo, ha? Bawal yun! Hindi ako nakakapigil. Ikaw, ha? Nakikita mo ba to? Lato-lato. Bawal yun! So, yun pala yan, yung sagot. Kasi, syempre gusto nating malinawan lahat habang nandito na tayo. Malalaman niyo po na malakong isip ng isang tao. Sa isang tanong, 2 o 3 po ang sagot. Oh, wow! Wow! Tingnan natin ano daw? Ano daw yung basehan niya na malalaman natin daw na malawak ang utak ng isang tao? Ito yung basehan niya. Pakinggan natin kung ano yung basehan niya. Oo. Sa isang tanong, 2 o Wait lang ha. Ito yung basehan niya ng pagiging malawak na isang tao. malalaman niyo po na malakong isip ng isang tao. Okay, malalaman daw natin na malawak ang isip ng isang tao. Sige, ano yung basehan mo? Sa isang tanong, Isang 2 tanong. o 3 po ang sagot.
Ganun pala yun guys. Na malalaman natin na malawak ang isip ng isang tao kapag daw ang sagot ay 2 hanggang 3 ang sagot. Ganun pala yun. Doon pala natin malalaman na malawak ang isip ng isang tao. Dapat daw ang sagot 2 hanggang 3. Parang totoo ba yun? So, ibig sabihin kapag nag-exam ka, may tanong doon, tapos ang sagot ay A, B, C, D. Tapos ang isasagot mo dapat 3, A, B, at saka C, ganon. So, malawak yun. Unang ina mo, bobo. Tsaka kung sila po yung may gusto ng closure, sila po yung munang lumapit. Wow! Antindi. Sabi niya ni Gador, pakinggan niyo maigi yung sinabi niya ha. Bossing na bossing guys. Kupal talaga. Bora. Tsaka kung sila po yung may gusto ng closure, sila po yung munang lumapit. Ayun na. Kung sila daw yung may gusto ng closure, eto sasabihin ko Gador. Nasabi ni Sir Jason, yung editor po ni Tatay Tekram, no? Na yung sinasabi mong closure, okay, wala na yon. Tapos na. Okay? Hindi mo ba narinig yun sa sinabi ko? Ang gusto lang nila, kunin mo yung gamit mo in your own. Kunin mo na ikaw mismo ang kukuha. Yun lang yung gusto nila. Okay? Yung sinasabi mong closure, wala na silang pakialam sa'yo. Tapos na sila sa'yo. Okay? Ang kapal ng mukha mo, na gusto mo sila ang lalapit sa'yo. 'Di ba? Ikaw yung umalis, 'di ba? Ikaw yung bumalik dun para kunin yung mga gamit mo. Gusto mo ikaw yung umalis, ikaw yung hahabulin para para sa closure na sinasabi mo. Ano sinasabi mong closure? Wala nang closure na mangyayari, Dave. Wala na. Para saan pa yung closure? Itapos na nga sila sa'yo eh. Ang pinakang gusto na lang nila is kunin mo yung gamit mo. Huwag naman masyadong makapalang muka na gusto mo sila pa yung maghahatid ng mga gamit mo na iniwan mo doon. Nagpipilit kayo, ginagawa nyong issue na ayaw nilang ibigay yung mga gamit mo, punyeta ka, ikaw naman yung ayaw pumunta doon, ang gusto mo pa yata ihatid sa'yo yung mga gamit na iniwan mo. 'Di ba? Ganyan ka kakupal. Gador. Gusto mo pa talaga sila yung lumapit sa'yo para sa closure? Wala nang closure na mangyayari, Gador. Okay? Kunin mo na lang yung gamit mo, yun na lang yung ano nila. Okay? Wala nang closure kasi nga, tapos na sila sa'yo. Wala na silang pakialam sa'yo, Gador. Okay? Huwag masyadong assuming ha. Okay? Ikaw yung pumunta doon kasi ikaw yung umalis eh. Ikaw yung aalis-alis doon tapos gusto mo susundan ka nila? Gusto mo sila yung lalapit sa'yo? Mantalang ikaw yung umalis. Diba? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw daw yung dapat na lumapit sa kanila for closure. Sila po yung Wala nang closure, Daisy. Sinabi ni Sir Jason, okay, na about sa closure is wala nang closure na mangyayari kasi tapos na nga sila sa'yo. Wala na silang pakialam. Anong closure ang sinasabi mo? Para saan yung closure? Kung magsampa ng kaso kayo, magsampa kayo ng kaso, magsasampa rin sila. Tapos na sila sa'yo. Kung legal to legal na lang. Wala nang closure. Ang gusto lang nila, kunin mo yung gamit mo doon. Okay? Yun na lang. 'Di ba? Takot ka kasi. Takot ka sa sarili mong multo. Kasi alam mo sa sarili mo na mali yung ginawa mo. Kasi kung alam mo sa sarili mo na tama ka, hindi ka matatakot na magpakita sa Manalastas family. Dahil nga alam mo sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na mali ka, pero pinipilit mong tinatama mo yung sarili mo, pinapalabas mo na tama ka, bakit hindi ka makapunta doon? Bakit hindi ka makabalik doon? Ikaw yung lumayas ikaw yung umalis. So, dapat ikaw yung bumalik. Diba? Ganun lang kasimple, Gador. Closure lang daw. Pero sabi naman ni Viel, gusto niya ng closure, wag sa Candaba, wag dito. Wala na nga closure na mangyayari. Kunin mo lang yung gamit mo, tapos. Yun lang. Yun lang yung kanila sinasabi. Kunin mo yung gamit mo, tapos.
Tapos na. Okay? Wala na kasing ano eh, kumbaga, tapos na sila sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Tapos na po ang Manalasas family, si Tatay Tekram, kay Dave. Wala na po silang pakialam dyan sa kargador na yan. Okay? Ang ano na lang nila, concern na lang nila, is yung about sa gamit, kunin mo na lang. Wag mo, hindi naman pwedeng sila pa maghahatid sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo, sino ka ba? Tapos na sila sa'yo, tapos na silang sumunod sa mga gusto mo. Ha? Tapos na, wala silang pakialam sa'yo. Dito sa Mabalacat. Mag-settle sila ng isang araw. Naman po kami, wag lang doon. Basta Si Papa Francis pala. Si Papa Francis ang nagde-decide. Okay? Kasi si Papa Francis takot yarn. Kasi meron siyang ginawang kabalbalan. Takot siyang makarating doon. Takot ka, Francis? Takot ka ba? Huwag ka mag-alala, hindi ka naman bubugbugin ni Tatay Tekram. Ewan ko lang kay Tatay Tekporin, ha? Aray ko! Ewan ko lang. Pero kay Tatay Tekram, wala na yan. Okay? Francis, huwag ka matakot. Okay? O halatado kaya kasi ganito lang yan eh. Kaya ayaw nyo doon kasi natatakot kayo na baka masaktan kayo doon. Kasi alam nyo sa sarili nyo parehong mga punyeta kayo na meron kayong ginawang kabalbalan, meron kayong kasalanan. 'Di ba? Francis? Sumabat si Francis dito eh. Ito yung sabi niya oh. Pakinig yung boses na ano. Mag-settle sila ng isang araw. Naman po kami, wag lang doon. Basta usapan na Yan. tayo doon. Ng isang araw. Naman po kami, wag lang doon. Basta usapan lalaki tayo doon. Usapang lalaki kaya tayo doon. Sabihan mo yung Papa Francis mo na usapan lalaki. Ba't ang lambot niyan? Laki-laki ng boses tapos ang lambot. Punyeta kang Dave K, ha? Yung Papa Francis mo, ang sabihan mo ang usapan lalaki. Kasi yung Papa Francis mo ang hindi lalaki. Punyeta ka. Nakakagigil ka talaga. Tignan mo, salita ng Papa Francis mo. Araw. Naman po kami, wag lang doon. Basta usapan lalaki tayo doon. Usapan lalaki tayo doon mukha mo. Araw. Naman po kami, wag lang doon. Basta usapan lalaki tayo doon. Lalaki. Kaya nga, sabi nga, Usapang lalaki, hindi ka nga makapunta, hindi ka nga makapagpakita. Tapos sasabi, usapang lalaki. Lalaki ka ba? Sige nga, patunayan mo kung lalaki ka. Nagtitigas-tigasan ka dyan, usapan lalaki ka dyan, tapos di ka naman makapunta doon para kunin mo yung gamit mo. Huwag ka magtigas-tigasan, ha, Dave. Huwag ka magtigas-tigasan, huwag ka mag-angas-angasan dyan. Ha? Huwag ka usapan lalaki tayo dyan, pukin ang ina mo ka, ha? Ang kausapin mo sa usapang lalaki, yang Papa Francis booking ina mo. Sorry guys pagmura tuloy ako. Puro ka, usapan lalaki, pukin ang ina mo, takot naman kayong pumunta dun. Usapan lalaki, wag lang sa Kamdaba. Usapang lalaki sa ibang lugar Usapan lalaki, sila yung pumunta sa amin ha. Pukin ang ina mo. Ayop ka talaga. Inanto, puro ka usapan lalaki pero di ka magpakalalaki para puntahan yung mga gamit mong gago ka. Diba? Nakakagigil kasi. Puro ka usapan lalaki, king ina mo eh. Mismong ikaw, mismong ikaw, hindi mo magawang maging lalaki para bumarap sa Manalasas family, punyeta ka. Ina mo ka, puro ka usapang lalaking hayop ka. Magsalita ka ng usapan lalaki kung kaya mong pumunta at tumarap at kunin yung mga gamit mong punyeta kang king, ina mo ka. Puro ka, wala ka sa lugar para magsalita ng usapan lalaki, puking ng ina mo kasi bakla ka. Bakit? Hindi mo kayang humarap sa kanila eh. Tapos coming from you, usapang lalaki? Usapang lalaki? Ni hindi mo nga kayang kunin yung gamit mo doon, king ina mo ka? Gigigil ako dito, guys. Basta usapan lalaki tayo doon. Lalaki. kaya Nagpapakalalaki ka kunyari, nagpapakabarako ka pero di mo kayang kunin yung gamit mo. Takot ka. Ina mo ka. Magpakalalaki ka muna. Ha? Magpakalalaki ka.
kung talagang tigasin ka, kung talagang gusto mo ng magpakalalaki, ba't magpakalalaki? Lalaki, usapang lalaki, magpakalalaki kang kunin mo yung mga gamit mo doon, gago. Hindi yung puro ka lalaki, usapang lalaki. Yun to. Tapos sasabihin mo pang, isipin mo pang bakla si Tatay Tekram, pero di ka naman makapunta. Tapos ikaw sasabihin mo, usapang lalaki. Inan to, nakakagigil. Buisit ka talaga, uy. Sabi nga, wag doon, wag dito, para walang sinasabi na side mo kasi. Usapang lalaki, pero wag dito, wag doon. Wala ka sa lugar kasi na mag-demand kung saan kayo magkikita. Wala ka sa lugar, as in wala. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Na magsalita o magpasya, magdesisyon kung saan lugar kayo magkikita. Puntahan mo doon. Yun lang yun. Usapang lalaki pala gusto mo, ba't di ka makapunta doon? Aray ko. Kulay puti, nagkakaroon ng uban yung ano ko, yung ano sa ilong ko, nakanggang gigigil ako eh. Sorry guys Side kasi nila. Anong gusto niyo? Kung ikaw ang tatanungin, saan mo gusto? Sa US, sa Australia. Sa Pangasinan. Wala yung yabang-yabang nyo, usapang lalaki Tapos sasabihin naman ng Vienna, sa US, Australia. Hoy! Sa totoo lang, yung mga sinasabi mo sa US, hindi naman mangyayari yan, doon magkikita. Inanta mga to. Puro kayo Kayo yung may kailangan, di ba? Tapos gusto nyo sina Tatay Tekram ang lumapit sa inyo. Hunghang ba kayo? Wala kayo sa lugar, para mag-decide. Kung saan nyo gusto magkita. Wala ka sa lugar para sabihin na ikaw yung, sila yung lumapit sa'yo. Kasi sa totoo guys, sa totoo Dave, mga wakwak, walang kailangan si Tatay Tekram sa'yo, Dave. Wala. Ikaw yung may kailangan sa kanilang kunin. Pero sila, wala silang kailangan sa'yo. Ni katiting. Kaya wag kang assuming na sila yung lalapit sa'yo. Kasi sila, tapos na sila sa'yo, gets mo ba? Wala na silang kailangan sa'yo. Tapos na sila sa'yo, simula nung sinabi mo kay Tatay Tekram na content ka lang niya. Simula nun, wala na. Wala na siyang pakialam sa'yo. Wala na siyang kailangan sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw yung kumuha ng gamit mo. Hindi yung puro ka dyan, usapang lalaki, king ina mo, hindi mo naman kaya magpakalalaki para kunin yung mga gamit mo doon. Di ba? Pangasinan po. Pangasinan. Sa bandang Wala kang nga sa lugar para magdesisyon. Okay? Ikaw yung may kailangan. Pangasinan. Ano gusto mo yung mga gamit mo? Dadalhin pa nila sa Pangasinan? Gago ka ba? Nyetad to. Tarantado ka pala eh. Lupain ko doon. May nagtatanong. May lupain siya daw sa Pangasinan. Pagmamahal sa kapwa-tao, Diyos laging laman